Magandang umaga mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 10 AM edition. Karapatang pantao, mananatiling prioridad ng PNP kasunod ng ipatutupad na metric system sa pag-aresto ng mga kriminal. Tiniyak ng Philippine National Police na mabibigyan ng due process ang mga mahuhuling kriminal salig sa mga umiiral na batas. Ito ang iginiit ng PNP makaraang maghayag ng pangamba ang Commission on Human Rights sa direktiba ni PNP Chief Police General Nicolas Torre III hinggil sa pagpapatupad nito ng metric system. Sa ilalim kasi ng naturang sistema, obligado ang mga pulis sa paramihan ng mga mahuhuling kriminal at lumalabag sa batas lalo't pinaiigting din ang kampanya kontra droga. Hiit ng PNP, mahigpit naman nilang sinusunod ang mga legal na pamantayan, alinsunod sa Saligang Batas ng Pilipinas Revised Rules of Criminal Procedure, at PNP Operational Procedures. Una nang nilinaw ni General Torre na ang kanyang direktiba ay hindi kompetisyon sa bilang ng mga naaresto kung hindi isang panawagan para sa mas masigasig, mabilis, mahusay, at makatarungang pagpapatupad ng batas. Obviously, buhay ang tao, kukuha ng abogado yan, alam nila kung paano depensa ng sarili na sa human rights, in terms of their human rights. At yun nga sinasabi ko, na ang ating Internal Affairs Service will always be open sa mga reklamo ng ganyan, paglabag, pag-abuso, yung mga pagmamalabis sa tungkulin. Natural yun na huhulihin ka kung ikaw ay nakita ng pulis na meron kang, may nakitang basehan ng pulis na pag-aresto. Samantala, DOTR inaming hindi pa praktikal ang modernization program ng mga jeep. Nakita ng Department of Transportation na hindi praktikal sa ngayon ang pagpapatupad ng Public Transport Modernization Program. Ayon kay DOTR Secretary Vince Dizon, na marami pa ring mga operators ang hindi nakakapagbayad ng inutang nila sa bangko para bumili ng makabagong jeep. Hinamin nito na maraming mga kinakaharap na problema ang nasabing programa na kanilang pinag-aaralang mabuti. Dagdag pa ng kalihim na itinigil na ng bangko ang pagpapautang para sa modernization sa bawat unit kasi ay nagkakahalaga ito ng mula 2.5 million pesos hanggang 2.8 million pesos kada unit, at dahil mayroong subsidy ang gobyerno ng 15% ay aabot pa rin sa 2.5 million pesos ang babayaran ng may-ari at kooperatiba. Paglilinaw naman nito na tuloy pa rin ang programa at kanilang pinag-aaralan ang mga solusyon sa nasabing problema. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 10 AM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya para sa 11 AM edition.